Sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Pablo, nakatira si Ramon, isang batang lalaki na sa murang edad pa lamang ay kilala na ng lahat dahil sa kanyang katamaran sa pag-aaral. 10 taong gulang pa lamang siya noon, ngunit tila ba wala siyang interes na hawakan ng lapis at papel. Habang ang ibang bata ay abala sa pagbabasa ng libro o paggawa ng mga takdang aralin, mas gusto ni Ramon ang paglalaro ng text, holen, o kaya pagkukulong sa bahay upang manood ng telebisyon. Tuwing umaga ay lagi na lamang siyang pinapagalitan ng kanyang ina na si Aling Lydia. Ramon, anak, magsipag ka naman sa pag-aaral. Hindi habang buhay ay nandito kami ng tatay mo para suportahan ka. Balang araw, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Madalas na paalala ni Aling Lydia. Ngunit tila ba pumapasok lamang sa isang tenga ni Ramon at lumalabas sa kabila. Ang kanyang ama na si Arturo, isang magsasaka na sanay sa hirap ng buhay, ay mas mahigpit. Hindi nito matiis ang tamad na ugali ng kanyang anak. Kapag nakikita niyang nakahilata lamang si Ramon at hindi nag-aaral, agad niya itong pinagsasabihan. Ramon, bakit hindi ka na lang tumulong sa bukid kung ayaw mo mag-aral? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo ha? Sigaw nito habang nakatingin ng masama. Ngunit imbes na magbago, lalo lamang tumitigas ang ulo ni Ramon. Para sa kanya, masyadong mahirap at nakakapagod ang mag-aral. Hindi niya makita ang saysay ng pagbabasa sa mahabang aralin sa aklat, lalo na't hindi naman agad nakikita ang resulta. Sa tuwing nakikita niyang masaya ang mga batang kapitbahay na naglalaro matapos mag-aral, ay talaga namang naiinggit siya. Ngunit hindi rin siya kumikilos upang magbago. Lalong sumama ang loob ng kanyang mga magulang nang dumating ang recognition day doon sa kanilang paaralan. Sa entablado, isa-isang tinawag ang mga batang nagtagumpay sa kanilang pag-aaral. Siyempre, kabilang naroon si Paulo, ang kapitbahay at kalaro ni Ramon, na muli na namang nakatanggap ng medalya at papuri. Ang mga magulang nito ay abot tenga ang ngiti, habang iniaabot ang sertipiko ng kanilang anak. Samantalang si Ramon, nakaupo lamang sa isang tabi, parang walang pakialam. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng hiya at inggit. Pagka-uwi nila, hindi na nakapagtimpi pa si Arturo. Ramon, nakakahiya ka. Habang ang ibang bata ay nagsusumikap, ikaw ano? Ano ba ang mga pinaggagawa mo sa buhay mo? Matalim ang tinig ng kanyang ama. Tahimik lamang si Ramon. Nakayuko. Ngunit ramdam niya ang kirot ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ama. Kung ganyan ka na lang palagi, wala kang mararating sa buhay. Dagdag pa ni Arturo. Si Lydia naman ay hindi napigilang umiyak. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa pangambang baka tuluyan nang mawalan ng magandang patutunguhan ng kanyang anak. Pero sa kabila ng lahat ng pangaral at sermon, hindi nagbago ang isip ni Ramon. Para sa kanya, ang paaralan ay kulungan lamang at mas nanaisin pa niyang gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Pero ang hindi niya alam, na ang desisyong iyon ay magdadala sa kanya sa isang masalimuot na landas. Isang landas na magtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral ng buhay. Isang linggo matapos ang recognition day, hindi pa rin nakalimutan ni Ramon ang mga salitang binitawan ng kanyang ama. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala kang mararating kung tatamad-tamad ka. Pero sa halip na maging inspirasyon, lalo lamang itong nagpatindi ng kanyang tampo at inis. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, hindi niya maiwasang marinig ang bulungan ng mga kapitbahay. Sayang si Ramon, no? Wika ng isang ginang. Kung nagsusumikap lang sana siya, kaya ni Paulo, baka may pagmalaki rin siya ng kanyang mga magulang. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumatama sa kanyang dibdib.
Ngunit hindi niya ipinapakita ang sakit. Sa halip, kunwari nagbibingi-bingihan siya at ipinapakita na hindi siya apektado. Ngunit sa loob ng bahay, iba ang sitwasyon. Si Lydia, sa kabila ng awa at pagmamahal, hindi mapigilang maapektuhan sa sinasabi ng mga tao. Sa bawat hapunan, nakikita niya ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang asawa. Minsan, tila hindi na kayang pigilan ni Arturo ang kanyang galit. Ano ba, Ramon? Gusto mo bang tumanda na lamang na ganyan? Wala kang direksyon, wala kang pangarap, habang ang iba ay nag-aaral para may marating sa buhay. Ikaw naman ay nagpapalipas ng oras. Napaiyak si Lydia at pilit na pinapakalma ang asawa. Tama na, Arturo. Baka lalo lang maging suway lang bata. Ngunit hindi na ito pinakinggan ng lalaki. Lumabas na lamang si Ramon ng bahay. Dala ang galit at sama ng loob. Habang naglalakad siya sa kalsada, pinagmamasdan niya ang mga batang masayang naglalaro matapos gawin ang kanilang takdang aralin. May halong inggit at galit ang kanyang nararamdaman. Inggit dahil tila napakadali para sa kanilang pag-aaral. Galit dahil pakiramdam niya ay hindi siya kailanman makukumpara sa kanila. Kinabukasan sa paaralan, lalo siyang napahiya. Sa klase nila, ipinakita ng guro ang listahan ng mga pinakamataas na marka. Muli, naroon ang pangalan ni Paulo sa unahan, samantalang ang pangalan ni Ramon ay halos wala na sa listahan. Nasa pinakailalim na hanay ng mababang grado ang kanyang pangalan. Ramon, kailangan mo talagang magsikap. Wika ng kanilang guro. Hindi habang buhay ay aasa ka sa ibang tao. Tahimik lamang si Ramon, pero sa loob niya, umaapaw ang hiya. Para bang buong mundo ay nakatingin sa kanya. Naghihintay na siya'y magtagumpay ngunit laging bigo. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan ang pagbabago. Kaya ang ginawa niya, imbes na magsumikap, mas pinili niyang iwasan ang problema. Hindi na siya pumapasok sa klase. Dito nagsimula ang malaking alitan sa kanilang pamilya. Nang malaman ni Arturo na lagi na lamang lumiliban si Ramon, lalo itong nagngit-ngit sa galit. Hindi ka na nga matalino, tinatamad ka pa, wala ka talagang patutunguhan. Matalim ang kanyang tinig at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon na parabang wala na siyang halaga bilang anak. Nakatitig siya sa kanyang ama at sa isip niya ay nagsimulang mabuo ang tanong. Talaga bang wala akong silbi? O baka naman may ibang daan para sa akin? Hindi pa niya alam na ang tanong na iyon ang magbubukas ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang desisyong makapagpapabago sa lahat. Lumipas pa ang ilang mga taon at lalong lumala ang ugali ni Ramon. Halos hindi na siya pumapasok sa paaralan. At kapag pumapasok man siya, ay wala rin siyang ginagawa kung hindi ang umidlip sa klase. Sa bahay naman, imbes na tumulong sa gawaing bukid o sa mga gawaing bahay, mas pinipili niyang magpalipas ng oras sa kanto kasama ang mga kaibigan. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, muling sumabog ang galit ng kanyang ama. Nakaupo silang tatlo sa maliit na hapag at ramdam ang bigat ng katahimikan. Sa bawat kagat ng tinapay, nakikita ni Arturo ang anak niyang walang direksyon sa buhay. Ramon, wika ni Arturo, na may matalim na tinig. Hanggang kailan ka ganyan ha? Wala kang silbi dito sa bahay. Hindi ka na nga nag-aaral. Hindi ka pa tumutulong. Napatigil si Ramon. Sanay na siya sa mga sermon, pero ngayong gabi, mas mabigat ang tono ng kanyang ama. Tay, mainang sagot niya. Pero agad siyang pinutol nito. Wala nang pero. Alam mo bang pinagpapawisan ako araw-araw sa bukid para lamang may makain tayo? Habang ikaw ay nakahilata lang at nag-aaksaya ng oras. Nakakahiya ka. Kahit sa mga kapitbahay ay wala akong mukhang maipakita. Arturo, tama na. Pigil ni Lydia. Nangingilid ang luha, ngunit masyadong mataas ang emosyon ng kanyang asawa. Tumayo si Arturo at itinuro ang pinto.
Kung ayaw mong magbago ng buhay mo, lumayas ka na lang rito. Hindi kita kayang tustusan kung wala kang balak na ayusin ang buhay mo. Napatulala si Ramon. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang ama. Para bang tinanggalan siya ng karapatan bilang anak. Tay, Nay, tanging naisagot niya na lamang. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Arturo. Lumabas ka na, Ramon. Ngayon na! Naiyak si Lydia at hinabol ang kanyang anak. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Hayaan mo siya, Lydia. Baka sa labas ay matuto siyang magsikap. Kinuha ni Ramon ang kanyang lumang bag. Isinilid ang ilang peraso ng damit at dahan-dahang lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, tanging tunog ng kanyang sariling yabag ang kanyang naririnig. Pakiramdam niya'y iniwan siya ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na umusbong sa kanyang puso. Isang pangako. Balang araw, ipapakita ko sa inyo na hindi ako walang silbi. Hindi ako mananatiling ganito. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng luha. Kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang tsuwi na si Tio Ernesto. Nakaupo sa lumang terminal ng jeep. Ramon, anong ginagawa mo rito? Tanong ng kanyang tsuhin. Halatang nagulat. Hindi ka agad nakapagsalita si Ramon. Ngunit nang marinig ni Ernesto ang kanyang kwento, inaya niya itong sumama sa kabilang bayan. Wala kang dapat na ikahiya, iho. Doon, may maipapakita kang galing. Hindi sa eskwela nasusukat ang lahat ng bagay. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Ramon. Malayo sa pamilya. Malayo sa baryong kinagisnan. Ngunit mas malapit kaysa dati sa tunay na pagkilala sa sarili. Sumama si Ramon kay Tio Ernesto patungo sa bayan ng San Miguel. Isang mas maunlad na lugar kumpara sa kanilang baryo. Habang nakasakay sa lumang jeep, nakatanaw siya sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw at establishmento. Para sa kanya, ito'y panibagong mundo. Nakakatakot pero may halong pag-asa. Dito ka muna sa akin, ha? Wika ni Ernesto nang makarating sila sa maliit na barong-barong na tirahan. Si Ernesto ay kilala bilang mangangalakal ng bakal, plastik at iba pang kalakal na maaaring maibenta. May maliit itong junk shop na siya mismo ang nagpapatakbo. Hindi kita kayang bigyan ng marangyang buhay, Ramon. Pero kung gusto mong matuto, talaga namang matututo ka rito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay isinama na siya ng kanyang tsuhin sa junk shop. Doon niya unang nasilayan ng mga tambak ng bakal, plastik, bote, at kung ano-ano pang kalakal. Amoy kalawang, pawis, at alikabok ang bumungad sa kanya. Ngunit hindi siya nandidiri. Sa halip, may kakaibang kuryente siyang naramdaman. Tila ba dito magsisimula ang bago niyang buhay? Ramon, sabi ni Ernesto, ang mga bagay na walang halaga sa iba, dito nagkakaroon ng panibagong gamit. Ganyan din ang tao. Kung marunong kang magtiyaga at dumiskarte, makakahanap ka ng halaga kahit saan. Tahimik lang si Ramon, pero pinakinggan niya ito ng buong puso. Noong una, nahirapan siyang magbuhat ng mabibigat na bakal at mag-ayos ng mga tambak. Madalas siyang masugatan at mapagod. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Wala siyang naririnig na sermon o pangungutya. Ang bawat patak ng pawis ay parang aral na unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Sa paglipas ng mga buwan, natuto siyang makipag-usap sa mga customer. Dati ay tahimik at mahiyain siya. Pero natutunan niyang makipagtawaran, ngumiti, at makipagkaibigan. Kung marunong kang makisama, babalik at babalik talaga ang mga tao. Madalas na paalala ni Ernesto. Hindi naglaon ay napansin niyang mas may potensyal ang negosyo. Habang ang ibang kabataan sa kanyang edad ay abala pa rin sa eskwela, siya na may natututo sa aktwal na buhay. Hindi pala lahat ng bagay ay natututunan sa loob ng silid-aralan, bulong niya minsan sa kanyang sarili habang nag-aayos ng mga bakal.
Minsan, habang nagbabalik siya ng mga bote sa pabrika, napansin niya kung papaanong kumita ang mga malalaking junk shop. Tiyo, bakit hindi natin palakihin ang negosyo? Kung makakabili tayo ng mas malaking lupa at mas maraming timbangang bakal, baka mas lumaki po ang kita natin. Mungkahi niya. Ngumiti si Ernesto. Magaling Ramon. Nakikita ko ay natututo ka na. Pero tandaan mo, hindi sapat ang ideya ha. Kailangan ng tiyaga at tapang para sa katuparan. Mula noon, nagsimula ang pagbabago kay Ramon. Ang dating tamad na bata, ngayon ay araw-araw na gumigising ng maaga. Nagbubuhat, nag-aayos, at nakikisama sa mga tao. Hindi pa man siya mayaman, pero dama na niya ang kakaibang tuwa. Ang pakiramdam na kaya niyang magbago, at dumating ang araw na meron siyang patutunguhan. Habang nakahiga siya isang gabi, pinikit niya ang kanyang mga mata at naisip. Balang araw, hindi lang ako magtatrabaho sa junk shop. Ako mismo ang magiging may-ari ng pinakamalaki rito. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Ramon na may malinaw siyang pangarap. Sa murang edad, hindi naging madali para kay Ramon ang sumuong sa mundo ng negosyo. Bagamat nakatulong ang karanasan niya sa junk shop ni Tio Ernesto, iba pa rin ang tumayo sa sarili. Nang sumapit siya sa edad na 20, nagdesisyon siyang subukan ng sariling paa. Chong, gusto ko pong magbukas ng sarili kong junk shop. Sabi niya isang gabi habang sila'y nagkakape. Nagulat ang kanyang Tio Ernesto, ngunit nakita nito ang determinasyon sa mata ng kanyang pamangkin. Kung yan ang gusto mo Ramon, susuportahan kita. Pero tandaan mo ha, hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangan mong matutong mag-isip, magtiis, at humarap sa pagkatalo. Sa maliit na puhunan na naipon niya mula sa ilang taon niyang pagtatrabaho at may dagdag tulong mula kay Tio Ernesto, nakabili siya ng isang maliit na lote sa gilid ng bayan. Doon niya itinayo ang kanyang sariling junk shop. Gamit ang ilang lumang yero, kahoy, at pinagtagpi-tagping materyales. Hindi ito maganda, ngunit sapat na para magsimula. Pero kaakibat ng pangarap ang matitinding pagsubok. Una, kakaunti lamang ang mga customer na pumapasok. Bakit pa kami bibili o magbebenta sa'yo? Mas kilala na ang ibang junk shop. Tanong ng isa. Madalas ay pinagtatawanan siya ng iba. Tinatawag siyang baguhang walang mararating. Pangalawa, nakaranas siya ng panloloko. May isang customer na nagbenta ng bakal na may halo palang bato. Kaya malaki ang lugi niya. Halos mawalan siya ng pag-asa. Sa mga gabing iyon, nakahiga siya sa malamig na sahig ng kanyang barong-barong at pagkatapos ay nag-isip. Tama ba ang desisyon ko? Baka mali si Tio Ernesto sa paniniwalang kaya ko ito. Ngunit tuwing bumabalik ang alaala ng mga salitang iniwanan ng kanyang ama, wala kang mararating kung tatamad-tamad ka, ay lalo siyang ginaganahang magsikap. Ayaw niyang manatili sa imahe ng batang tamad na walang silbi. Gusto niyang ipakita na kaya niyang bumangon kahit walang diploma. Sa bawat pagkatalo ay talaga namang natuto siya. Natutunan niyang maging mas maingat sa pakikipag-usap sa mga customer. Natutunan niyang kilatisin ang bawat kalakal. At higit sa lahat, natutunan niyang pahalagahan ang tiwala ng tao. Unti-unti, dumami ang bumabalik na mga nagbebenta ng kalakal. Si Ramon ay marunong makitungo at maayos kausap, bulong ng ilan. Lumipas ang mga taon at mula sa maliit na junk shop, nakabili siya ng dagdag na lupa. Nagtayo siya ng mas malaking warehouse. Nagdagdag ng timbangang bakal at kumuha ng ilang mga tauhan. Ang kanyang pangalan ay unti-unting kumalat sa bayan. Hindi na siya basta Ramon na lamang na dating tamad. Siya na ngayon si Ramon, ang negosyanteng masipag at mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi lamang kita ang kanyang naging sukatan ng tagumpay. Sa bawat araw na pinaghihirapan niya ang kanyang negosyo, natutunan niya ang halaga ng disiplina at tiyaga.
Mga bagay na noon ay kinamumuhian niya. Naisip niya minsan habang nakatanaw sa kanyang lumalaking bodega. Ito ang bunga ng pawis at tiyaga. Hindi ko ito natutunan sa eskwela, kung hindi sa buhay ko mismo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya pabigat, kung hindi isang tao ng merong patutunguhan sa buhay. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento, dahil may mas malaking pagbabalik na magpapabago sa lahat. 15 taon ang mabilis na lumipas. Mula nang mapalaya si Ramon sa kanilang tahanan. Sa panahong iyon, hindi na siya bumalik sa kanilang baryo. Abala siya sa pagpapalago ng kanyang junk shop na ngayon ay isa ng malaking negosyo na kilala sa buong lalawigan. May mga truck na siyang umaangkat ng bakal at plastik mula sa iba't ibang bayan. May mga tauhang nagtatrabaho para sa kanya at kilala na siya bilang Mr. Ramon, ang negosyanteng nagmula sa wala. Samantala, sa baryo ng San Pablo, nanatili ang kanyang mga magulang. Medyo tumanda na si Arturo at Aling Lydia. At kahit pa nagpatuloy sila sa kanilang simpleng pamumuhay sa bukid, hindi nila tuluyang nalimot ang sakit ng nakaraan. Sa bawat araw na dumaraan, naaalala nila ang kanilang anak na pinalis nila dahil sa sobrang kahihiyan. Isang umaga, habang nakaupo si Arturo sa tindahan ni Aling Rosa, may dumating na dyaryo mula sa bayan. Sa pahina ng balita, naroon ang larawan ng isang lalaki na nakasuot ng barong, nakangiti at nakikipagkamay sa alkalde. Ang headline, Junk Shop King, Ramon Delgado, donates new school building for San Pablo. Namilog ang mga mata ni Arturo, halos hindi makapaniwala. Ramon? Bulong niya habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang dyaryo. Napansin siya ni Aling Rosa at pati na rin ang iba pang mga tao. Oh, Arturo, hindi ba't anak mo tong si Ramon? Abay siya pala ang may-ari ng pinakamalaking junk shop sa kabilang bayan. Agad na dinala ni Arturo ang dyaryo sa kanilang bahay. Lydia, tignan mo ito oh. Sigaw niya habang halos tumakbo papasok. Kinuha ni Lydia ang dyaryo at nang makita ang larawan ng anak, bumagsak ang kanyang luha. Si Ramon, ang anak natin. Bulong niya habang hawak-hawak ang papel na parang kayamanang matagal nang nawala. Nagbalik ang lahat ng alaala kay Arturo. Ang mga salitang binitawan niya. Ang gabing itinuro niya ang pinto at pinaalis ang kanyang anak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong klase akong ama? Tinakwil ko siya dahil akala ko ay wala siyang mararating. Pero siya pa ang nagtagumpay sa buhay. Napatakip siya ng kanyang mukha. Pinipigil ang luha at tikpi. Hindi na nagtagal at kumalat ang balita sa buong baryo. Lahat ng kapitbahay ay nagulat at namangha. Nako, alam niyo ba na ang dating tamad at pasaway na si Ramon, siya na pala ang may-ari ng napakalaking negosyo? Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang iba na may humanga at nagsabing, hindi talaga natin masasabi ang kapalaran ng tao, no? Si Lydia naman, habang nakatanaw sa labas ng kanilang bintana, nananalangin ng taimtim. Panginoon, salamat at iningatan mo po ang anak namin. Sana mapatawad niya kami sa lahat ng masasakit na salitang nasabi namin. At mula sa mga luha ng pagsisisi, nagsimulang mabuo ang pag-asa na baka balang araw ay muli ring babalik ang kanilang anak na si Ramon. Isang hapon, matapos ang ilang linggo mula nang lumabas ang balita patungkol sa kanya, nagdesisyon si Ramon na bumalik sa kanilang baryo. Hindi na siya nakabalik mula nang siya'y pinalayas ng ama. At ngayon, sa harap ng kanyang tagumpay, ramdam na niya na panahon na para harapin ang nakaraan. Sakay ng kanyang sariling sasakyan, dumating siya sa makipot na kalsada ng San Pablo. Habang papalapit, bumabalik ang lahat ng kanyang alaala. Mga gabing puno ng sermon, mga panahong iniwan niya ang bahay na may sugatang puso, at ang pangakong binitawan niya sa sarili. Balang araw, patutunayan kong mali sila.
Nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng kanilang lumang bahay, agad na naglabasan ng mga kapitbahay. Aba, si Ramon! Si Ramon, bumalik na! Bulong ng ilan. Ang iba na may napanganga. Nakatitig sa dating batang tinatawag nilang tamad, ngunit ngayon nagbalik na matagumpay. Lumabas si Ramon, suot ang simpleng polo at pantalon. Hindi siya nagpakitang mayaman. Ang dala niya ay hindi kayabangan, kung hindi pagpapakumbaba. Sa kanyang mga kamay, may dalang ilang mga kahon ng pagkain at mga gamit, hindi para ipagyabang, kung hindi bilang handog ng pagmamahal. Mula sa pintuan ng bahay, lumabas sina Arturo at Lydia. Pareho silang natikilan. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Anak, ikaw na ba yan? Mainang sambit ni Lydia. Nangingilid ang luha. Tumakbo siya palapit at niyakap ang anak ng mahigpit. Parang ayaw niya na itong pakawalan pa. Si Arturo na may nanatiling nakatayo. Nanginginig ang tuhod. Halos hindi siya makatingin sa kanyang anak. Anak, patawarin mo ako. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Masyado akong naging mahigpit. Tinulak kita papalayo. Akala ko wala kang mararating. Pero nagkamali ako, anak. Napakalaki ng pagkakamali ko. Ngumiti si Ramon. May bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tay, Nay, hindi po ako galit sa inyo. Sa totoo lang po, kung hindi niyo ako pinaalis noon, baka hindi ko po natutunan ang halaga ng pagsisikap. Hindi ko kayo kailanman sinisinay. Tay, sa halip ay ginawa ko po itong inspirasyon para po ako'y magsumikap sa buhay at maabot ko po ang aking mga pangarap. Para balang araw pagbalik ko po, ay may pagmamalaki niyo rin po ako. Lalong napahagulgol si Lydia. Salamat, anak. Salamat at hindi mo kami kinalimutan. Niyakap na rin siya ni Arturo. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling nabuo ang pamilyang minsang nagkawatak-watak. Kinabukasan, ipinasyal ni Ramon ang kanyang mga magulang sa bayan ng San Miguel. Ipinakita niya ang kanyang malaking bodega, mga truck, at mga empleyado niyang buong galang na bumati sa kanya. Namangha si Lydia at halos hindi makapaniwala. Si Arturo na may napayuko. Nahihiya pa rin sa kanyang sarili. Ngunit muling lumapit si Ramon at hinawakan ang balikat ng ama. Tay, ang lahat pong ito ay hindi lang para sa akin. Para po ito sa atin. Matagal ko po itong pinaghirapan para sa inyo ni nanay. Gusto ko pong maramdaman yung bahagi kayo ng tagumpay ko. At doon napagtanto ng kanyang mga magulang ang pinakamahalagang aral. Hindi nasusukat ang kinabukasan sa grado at diploma lamang. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Higit sa lahat sa ating Panginoon. Sa pagbabalik ni Ramon, hindi lamang negosyo ang kanyang naipundar. Higit pa roon, naibalik niya ang tiwala at pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang halaga. Mula nang muling nagtagpo si Ramon at ng kanyang mga magulang, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang pamilya. Ang dating tahanang puno ng sermon, iyak at tampuhan, ngayon napalitan ng tawanan, pagkakaunawaan, at pagmamahalan. Sa bawat pagbisita ni Ramon sa San Pablo, hindi lamang pasalubong at tulong ang dala niya, kung hindi mainit na alaala ng muling pagkakabuo ng isang pamilyang minsan ay nagkawatak-watak. Naging inspirasyon si Ramon sa kanilang baryo. Ang mga kabataang dati tinatawag na tamad o pasaway ay nagsimulang mangarap dahil nakita nilang posible pala ang magtagumpay kahit hindi ka perpekto sa pag-aaral. Madalas sabihin ni Ramon sa mga kabataan, hindi hadlang ang mababang marka. Ang mahalaga ay matutunan mong tumayo sa iyong sarili. At huwag susuko sa hirap ng buhay. Si Arturo na dating mahigpit at mapanghusga, natutong magpakumbaba. Madalas niyang ikwento sa kanyang mga kaibigan ang natutunan niya mula sa anak. Hindi pala sapat ang pagiging masipag lang sa bukid o matalino sa klase.
kailangan rin nating suportahan ang sariling kakayahan ng ating mga anak dahil minsan, ang hindi natin inaasahan, sila pa pala ang magiging pinakamalayo ang mararating. Si Aling Lydia naman ay labis-labis ang pasasalamat sa Panginoon dahil binigyan sila ng pangalawang pagkakataon upang makasama ang kanilang anak. Lagi niyang ipinagmamalaki sa simbahan na ang anak nila ay hindi lamang negosyante, kung hindi isa ring mapagpakumbaba at mapagmahal na anak. Samantala, si Ramon ay patuloy na nagpapalago ng kanyang negosyo. Ngunit higit sa pera o ari-arian, mas pinahahalagahan niya ang mga aral ng buhay. Na ang tunay na yaman ay nasa pagtitiyaga, kabutihan at pagpapatawad. Hindi niya hinayaang kainin siya ng pride. Sa halip, itinuro niya sa iba na pwede kang magtagumpay nang hindi kinakalimutan kung saan ka nanggaling. Sa uling pagkakataon, minsang nakaupo si Ramon sa harap ng kanilang lumang bahay sa San Pablo. Nakatanaw sa papalubog na araw. Napangiti siya at bumulong sa sarili. Hindi man ako naging honor student, hindi man ako kinilala noon. Heto ako ngayon. Ang diploma ay mahalaga. Oo, pero ang tunay na tagumpay ay nasa sipag at tiyaga at tamang puso. At higit sa lahat, nasa kakayahang magpatawad at magmahal. At sa kanyang ngiti, natuldukan ang kwento ng isang batang minsang itinuring na walang silbi. Ngunit sa huli, siya pa pala ang magiging pinakamagandang halimbawa ng tagumpay. Isang tagumpay na higit pa sa pagkakaroon ng diploma. Totoo nga na nagtagumpay si Ramon sa pamamagitan ng diskarte sa buhay. Pero hindi niya isinantabi ang matuto sa pamamagitan ng pag-aaral sa paaralan. Nag-aral din siya habang siya ay nagninegosyo, sapagkat para kay Ramon, natutunan niyang mahalaga ang edukasyon para mas mapalawig at mas maging mabisa siya pagdating sa pagnenegosyo. Ngayon niya naintindihan na kapag pinagsama ang pag-aaral at pagnenegosyo, ay talaga namang mas malayo pa ang iyong mararating sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.